Pag-aanda naman sa 2025 elections, naglabas na ng guidelines ang COMELEC sa paggamit ng social media sa eleksyon. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Mahigit isang linggo bago ang filing ng Certificate of Candidacy, inilabas ng COMELEC ang guidelines para sa pangangampanya online sa darating na 2025 midterm elections. Base sa COMELEC resolution, kailangang iparehistro ng mga kandidato ang lahat ng kanilang internet-based campaign platform. Kasama riyan ang mga gagamiting official social media account at pages, websites, podcasts at vlogs na dapat maiparehistro hanggang bago mag-December 13 ngayong taon. Alam natin ang 2025 election onwards, labanan ito ng makabagong teknolohiya, labanan ito ng pwedeng foreign intervention or interference sa pamamagitan ng social media. And therefore, we will not just be sitting ducks here. We will fight, we will regulate, and in order to ensure equal opportunity, equal access for all. Pinapayagan na rin ng COMELEC ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI, pero dapat may deklara raw ito ng tama. Ang mahigpit nilang ipinagbabawal, ang deepfake o pagmanipula sa mukha at boses ng isang personalidad para magpakalat ng maling impormasyon. Hindi rin doon nila palulusutin ang anumang pagpapalaganap ng fake news. Actually, inaamin naman natin na napakahirap talagang i-cover ang lahat. Pero at least, sana ma-appreciate ng mga kababayan natin, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito ng COMELEC, doing something to combat yung mga malicious na mga information, fake information, misinformation, and disinformation. Bukod sa mga reklamong isasampa sa COMELEC, pwede rin magmotopropyo ang ahensya o sila na mismo maghain ng kaso kapag may nakitang paglabag. Paglilinaw ng COMELEC, walang specific na bilang ng mga social media account na kailangang iparehistro ng kada kandidato. Isang malaking hamon din kasi sa ahensya ang nasa 15 tauhan lamang ng task force na tututok dito. Dahil dyan, pinag-aaralan din ng COMELEC na mag-hire o magdagdag pa ng mga tauhan para sa Task Force KKK o Katotohanan, Katapatan at Katarungan. Ang lahat ng mga masasangkot na kandidato nakatakdang pagpaliwanagin ng COMELEC. Pwede sila makasuhan ng election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code na maaaring magresulta sa kanilang diskwalifikasyon. Suportado naman ng election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang hakbang ng COMELEC. Umaasa silang magkakaroon nito ng positibong epekto sa kanilang kampanya laban sa fake news, maging sa siraan ng mga kandidato at sa pagiging online trolls ng mga campaign staff. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.